nag-start. Wait lang. Mag-play sana ako ng music. Anyway, hello guys. Live update. Andito na nga pala ako sa Pilipinas. Today is October 1, 2025. At sumakses tayo sa pag-uwi natin. Di ba nung last na upload ko is medyo emotional tayo kasi ang mama ko nga is na-stroke. Bali, yung stroke niya is this side, tapos na-paralyzed to. Tama ba? No, this side, tapos ito ang na-paralyzed, yung right hand. Tsaka right leg. So, may 2 weeks na ako dito sa Pinas. And, thank God, 2 or magti 3 weeks ganyan. Thank God, medyo okay na si mama. Lumakas na siya, kumain, lumakas na siya sa pagkilos. Tapos, lagi niyang sinasabi sa akin na gagaling na siya. Ang nangyari is, nung araw na nagpaalam ako sa kanila na emergency leave, is pinayagan ako ng amo ko. Binigyan niya ako ng 2,000 Hong Kong dollar at binilihan nila ako ng round trip ticket. Ano yun eh, sagot ko yung round trip ticket kasi sabi nila, hindi nila yung dapat karguhin sapagkat emergency leave ko yun, not in the contract. Sabi niya gano'n. So, pumayag ako. Ang intention ko talaga nun is bumalik. Kasi ang promise sa akin ni Madam, sobrang bait ni Madam. Sabi niya, pag bumalik ka, bibigyan kita additional 500. Kasi bet talaga ako ng bata, mga ante. Alam nyo ba, nag-interview sila sa mga papalit sa aking katulong. Ayaw ng batang makipag-usap. Aantayin niya daw ako bumalik. Nagsisend pa sa akin ng mga picture niya yun. Jacket po yan, hindi po yan tao. Baka jacket ko yan pag nagsusundo ako sa anak ko. Tapos, ayaw ng bata makipag-usap sa iba. Antayin niya daw akong bumalik. Tapos, nagbo-voicemail ang bata. Nagsisend ng mga picture na nakanguso siya. Kiss daw niya yun. Naka-heart. Nung mga, siguro bago ako mag 2 weeks. Tapos, etong lately, hindi ko na nireplyan. Naaano ko eh. Sabi ko, Madam, ipaintindi mo na lang kay Ashley na hindi na talaga tayo makakabalik. Sabi ko gano'n. Sabi ko, pasensya na sa lahat ng abala. Sabi ko, hindi ko naman intensyon. Sabi ko gano'n. Hindi ko naman to ginusto. Sabi ko gano'n. So, ayun. Okay siya. Kung titignan, sobrang hirap ng sitwasyon. Pero, meron ding bright side. Diba? Hiniling ko talaga na makauwi. So, ayun yung naging way na nagkaroon ng sakit si mama. Pero, in God's grace, malampasan namin to bilang isang pamilya. Yung mga ganong dagok is pampatibay lang din ng pananalig natin, diba? Swerte pa rin ako kasi maraming pwedeng mangyari na mas worse pa. Pero ito lang yung nangyari, diba? Marami nang nawala sa akin, lalo yung mga napundar ko. Pero, okay lang, diba? Mababalik pa naman yun kung para sa atin ay mababalik sa atin. Kung hindi man para sa atin, sa ngayon, gan talaga. Let go and let God. So, ang sabi nga ni Madam, okay lang daw, naiintindihan niya. Ang offer niya pa nun sa akin is, pag bumalik ako sa kanya is, hindi niya i-deduct ng biglaan yung lahat ng nabali ko na 2,000, tapos round trip ticket na 1,200, ay na 1,300, hindi niya yun i-deduct lahat ng isang biglaan. But, dadagdagan niya daw ng 500 yung sahod ko every month, tapos, so bali magiging ko nun, 4,990 ang minimum wage earner. So, pag ginawa niya yon magiging 5,490. 5,490, tama ba? Ang magiging rate ko sa kanya. Tapos, okay na ako dun eh. Okay na sana talaga ako dun. Tapos sabi niya, no need to buy food. I will give you extra allowance. Sabi niya pang ganun.
Tapos sabi niya, make sure mo lang babalik ka ha, kasi kailangan ka namin, kailangan ka mag-asawa. Tapos nagka-cry-cry pa siya. Doon din ako na kay madam, nakita ko yung sincerity niya sa concern niya sa akin, concern niya sa family ko. Tapos, sabi niya pa is, nung naka 1 week ako, chinat niya ako ulit. Sabi niya, kung makaka-flight daw ako. Niremind niya ako sa flight ko. Binigyan niya kasi ako ng 5 days. Umuwi ako ng Monday. Nung nagpaalam ako sa kanya, Sunday noon, umuwi ako ng Monday. Tapos sabi niya, by Saturday, dapat makabalik ka dito. Saturday midnight. Sabi niya, kapag nandyan ka na sa airport, mag-chat ka agad sa amin. Nandyan yung octopus mo may laman. Yung octopus ko na uwi ko pa dito. Hong Kong ID ko na sa akin. Tapos sabi niya, yung octopus mo may laman. Sabi niya gano'n. Kapag nasa airport ka na, mag-chat ka agad sa amin. Ipipick up ka namin sa MTR. Sabi niya gano'n. Kasi alam ko naman alam mo, napakabuti ni Lord. Bumiyahe ako mag-isa, mga ante. Gumising ako ng 4. Ang flight ko is 11. Pero ako, nakapasok ako sa room ko 1 o'clock sa pag-aayos ng mga gamit, sa mga pag-aayos ng mga gamit nila, pag-arrange ng mga madadala ko. Kasi nung gabi pa lang, naisip ko na, paano kapag hindi ako nakabalik? So, dapat yung mga valuable talaga yung madala ko. Iniwan ko yung gamit ko doon. And, in behalf of thinking na makakabalik pa rin ako, na baka maayos ko pa sa Pinas ng 5 days lang, maisettle ko yung mga major na dapat isettle, tapos makabalik ako doon kasi kailangan ko talaga ng pera. So, kinuha ko lang talaga yung mga most important. Tapos wala ako masyadong dalang damit, isang backpack, tapos isang tote bag lang. Nakarating ako ng airport, ng Hong Kong National Airport, na ang inasahan ko lang is MTR mobile app. Sobrang sobrang convenient niya gamitin. Tapos tanong-tanong lang. Kasama ko rin si Lord noon nung bumiyahe ako. Hindi ko ako lubos akalain. First time ko yun, nalalabas ako ng Hong Kong Nung nakarating ako doon, marami akong kasama, kaya hindi ako natatakot. Pero nung paalis ako mag-isa, walang kaba, walang regret. Ang gusto ko lang talaga makauwi ako, makita ko si mama, maisaayos ko yung mga dito. Hindi ko ramdam yung pagod along the way, pero nung nandito na ako at nakuha ko yung unang gabi ko para matulog, sobrang drain ako. Doon ko na, ang sakit ng ulo ko, na ewan ko anong dapat gawin bukas, mga ganun na naramdaman ko. Pero God is good. Nakarating ako ng maayos. Nag-commute lang ako, MTR lang sinakyan ko, siguro mga 4 to 5 na palit ako nun kasi napamura, nakales ako ng expenses sa pagta-travel, sa paglipat-lipat ng MTR, kasi kapag blue lane lang yung sa Central, ang sinakyan ko from North Point, medyo mahal daw yun kasi dadaan daw sa tunnel. So nakailang interchange ako, purple lane, tapos nagpunta ako from Lohas, North Point, King Lane ata yun. Tapos nag-green lane ako doon, nag-orange lane ako, tapos nag-red lane, tapos nag-orange lane, tapos nag-green lane ako. Papunta ng ng Hong Kong Airport. Yung express train nila. Sobrang ganda. Tapos sobrang lang, na-proud ako sa sarili ko ng very, very light. Basta, mixed emotion. Sabi ko, na-appreciate ko yung ganda ng Hong Kong nung paalis na ako. Sabi ko, sayang lang, hindi ko malilibot. Pero, i-clarify ko naman sa ama ko, madam, kung ibaban mo ba ako? Sabi ko gano'n. Kung hindi ako makakabalik, sabi niya, no, hindi kita ibaban. Sabi niya, alam ko naman kung anong totoong nangyari. Sabi niya gano'n. Tsaka sabi niya, ginawa ko lahat na maitutulong ko sa'yo. Sabi niya gano'n. At wala ka naman ginawang masama sa amin. Sabi niya gano'n. Tsaka gusto ko ng anak ko, kung babalik ka sa Hong Kong, kapag natapos mo yung problema mo, mag-chat ka pa rin sa akin. Sabi niya gano'n. Someday. Sabi niya gano'n. Kung di man ngayon, someday. Sabi niya gano'n. Nung eto na yun, kasi nung nandito na ako noon ay ng mga usapan namin. Kasi nung
nakauwi ako, tapos after 5 days, Saturday, dapat babalik ako sa kanila. Sabi niya, kung kailangan ko pa daw ba ng another week, kasi i-rebook niya yung ticket ko. Pero, kapag nirebook niya yung ticket ko, ay, hindi i-rebook, magkukuha siya ng another flight. Bali, another week. I-extend niya ako ng another week, kukuha siya ng another slot sa flight, pabalik ko sa Hong Kong. Tapos, sabi niya, be honest lang sa akin kung talagang makakabalik ka. Kasi, syempre, ibubook namin yung ticket. Gagastos ka na naman, gagastos ako. At, magbabayad ka sa akin. Kung hindi mo masasakyan, sayang. Kung masasakyan mo naman, mababayaran mo ako nun dito sa pagtatrabaho mo sa amin. Pero sure ako na magbibigyan kita ng increase na 500. Sabi niya ganun ulit sa akin. Tapos sabi ko is, madam, bigyan mo ako ng 5 days before akong makapag-decide. Kasi meron pa akong itatry na remedy para makapagpundar ng enough fund para masettle ko yung mga dapat ko isettle kay mama. Kasi ang sabi niya sa akin, kumuha ka ng mag-aalaga sa mama mo. Pag nasala mo yung dapat mo isala, maibenta mo yung dapat mo ibenta. Kumuha ka ng mag-aalaga sa mama mo, tapos bumalik ka sa akin para masuportahan mo yung mag-aalaga kay mama mo, masuportahan mo yung pamilya mo. Which is sobrang, kaya ko naman talaga yun. Kaya kong gawin. Kaya ko yung na kumuha dito ng mag-aalaga and so on and so forth. Kaya ko yun. Kaso, ang inaano ko, pag bumalik ako doon, kung kaya ko ba? Kaya ko ba na iiwan si mama sa ibang tao, tapos di ko nakikita yung totoong nangyari? Baka magulat na lang ako wala na. Diba? Baka magulat na, kita ko yung sitwasyon dito, hindi kaya ng papa ko si mama. Hindi niya kaya. Tapos yung anak ko napapabayaan din sa pag-aaral. Pag ayaw niya, wala na, hindi na pipilitin. Kasi maraming ibang bagay na dapat pag-focus. Alam mo yun? Kung ako ang kikilos, mapagsasabay-sabay ko, si mama, yung anak ko, yung bahay, maunti-unti malinis ko. Sobrang gulo dito pag uwi ko eh. Hindi pa, nakikita niyong gulo na yan, wala pa yan. Pag uwi ko dito, wala, rumble talaga. Tapos, ayun, nung ika 5 days, hanggang confused ako nun. Sobrang emotional ko. Nangihinayang ako sa opportunity. Nangihinayang ako sa mga pwede pang maranasan doon pag bumalik. Tapos napapaisip ako, what if pagbalik ko mas maalaman na yung trabaho? Pero hindi na ako nag-take risk. Mahirap kasi, naisip ko rin, paano kapag mas grumabe yung lagay ni mama pag umalis ako. Tinatanong ko siya, kaya ba kapag sila papa lang? Sabi niya, oo, kaya ko. Pero yung anak ko, pag tinanong ko, syempre, lagi ang isasagot nun, huwag ka nang umalis, ma. Pero ramdam ko, nahirapan talaga is yung anak ko din. Syempre, wala si mama para mag-asikaso sa kanya, tapos dapat pa namin pag-asikasahin si mama. Kaya ayun, nag-decide ako na, sabi ko kay madam, di na ako makakabalik. Pasensya na. Hindi ko naman intensyon na sa ganitong paraan ako umalis sa inyo. Sabi niya lang, I understand. Sabi niya, I'm praying for your mental health and for the fast recovery of your mom. Sabi niya, me and Ashley is always praying for you. Sabi niya gano'n. Sabi ko na lang is, madam, thank you. Sa maikling panahon na pag-stay ko dyan, si Ashley ay tinuring kong anak ko. Hindi na ako masyadong naiiyak kasi tinanggap ko na sa sarili ko. Pero nung tinatype ko, yun, nainak ko. Tapos minsan na, yung kulit ng anak ko, nakikita ko sa kakulitan ng batang, yung mga ginagawa niya, minsan nagagawa ng anak ko, naalala ko talaga siya. Kahit sobrang ikli lang ng panahon na pinagsamahan namin. Anyway, ayun, nasettle ko na yun sa amo ko sa Hong Kong. Na-clarify ko na hindi na ako makakabalik. Tapos, meron pang isang naging emotional din ako dun. Kasi, another missed opportunity. Yung kaibigan ko na nagpapalipat sa akin sa Lebanon, yung amo niya Lebanese.
na half Arab, half Saudian. Bali, ang bahay nila is sa Lebanon at sa Saudi. Pinapalipat niya ako doon para dalawa daw kami sa isang bahay. Hindi ko rin nauuhan kasi pinapaprocess niya na ako ng paper. Tapos dapat daw by December nandun na ako sa kanila. Hindi pa kaya ni mama. Si mama is unti-unti pa lang nakakaupo. Yung mga salita niya, unti-unti pa lang nabubuo. Yung kalahating katawan niya is parang pa din. So, mahabang therapy pa to. Ako ang kasama niya. Nung pumunta kami ng Ceres, kami dalawa lang. Ako nagbuhati. Maglipat sa wheelchair, maglipat sa stretcher. Mabigat si mama. Pero, pag kailangan talagang gawin, parang iba rin yung ng katawan natin, no? Lahat kinakaya ko. Na-drain na lang ako pag tapos na lahat na nandito na kami sa bahay, nakauwi na. Doon ko na mararamdaman lahat ng pagod ko. Pero talaga, sobrang ewan ko. Hinindian ko na rin yung si ate Molly. Sabi ko, hindi mo na sa ngayon, te, kasi kailangan talaga ako ng pamilya ko. Wala man akong kapirahan dito. Wala labas kasi lahat is palabas. Walang papasok sa akin pera. Nagpondo lang ako ng konti para sa tindahan namin, maliit na tindahan. Dinagdagan ko ng bigas, ng konting alak, sigarilyo, tas itlog. Pero kung sino naman yung tubog nun, diba? Mapaikot ko lang ba yung hawak kong pera? At saka, kung wala man kaming magiging hawak na pera, at least nandito may mga pagkain. Ganun na lang yung mindset ko ngayon. In-erase ko na yung mga future plans ko na pinag-overthink ko noon. Na kinakatakot ko noon. Ngayon, kung anong nasa harapan ko, ayun muna yung haharapin ko. And, ayun, medyo na-redirected ang ating buhay. I know may plano si Lord, baka setback to or reset button sa akin to start again, diba? To start again with mama, with papa, with Kurt, with them together. Na hindi na yung ako yung nag-shoulder lahat. At baka ito rin yung way ni Lord para sabihin sa akin na itry mo dun sa Pinas, malay mo kaya naman na sama-sama habang kumikita, diba? So, ayun, sana wag ako pabayaan ni Lord. Lahat, lagi lang ako nagtiting positive. Ayoko na kasi masyadong mag-self-pity. Walang ibang kakapitan. At kung palagi kong ipapakita kay mama na umiiyak ako, baka lalo siyang ma-high blood, maputok ang palalo ng ugat sa utak. Pero, wala akong kumpletong tulog. So far, wala akong kumpletong tulog. Ganda ba sa ibag ko? Pag ako na lang mag-isa, doon ko na lang talaga ibinubuhos lahat. Pero okay dito, nakakakain ako ng kanin eh. Ay, bumalik ako sa pag malungkot, kain ng kanin lamig. At alam nyo ba, gumana yung letter na pinasa ko sa immigration. Next vlog ko na yun, itatapik. So, ayun lang. Sobrang blessed pa rin natin kahit ganito yung nangyayari. Sana maramdaman nyo rin yung presence ni God sa pang-araw-araw nyo. Diyan